Sunk cost fallacy. So ito yung fenomeno na kung saan sa financial decisions na ayaw mong bitawan yung business strategy na yun dahil nag-invest ka ng todo ron. So pag nag-invest ka ng todo, ang tendency is nanghihinayang kang bitawan dahil nag-invest ka ng malaki. Kahit ang the best option mo is to abandon it. Mas pinanghihinayangan mo yung gastos na invest mong malaki kaysa yung paulit-ulit kang malulugi. Well, hindi lang naman yan sa pera sa relationships din, di ba? Nanghihinayang kayo sa pero kung maltreated naman kayo, di ba? Yun yung mga concept sa mundo na dapat natin maintindihan. Kasi minsan nagpapakatanga tayo dahil nga nanghihinayang. Kaya napuprolong yung ating hirap. Nagpapakatanga tayo, naniniwala tayo sa isang bagay na dapat na nating iwan. Pero hindi natin inaiiwan dahil tayo ay nanghihinayang. So yun lang ibig sabihin ng sunk cost fallacy na dapat alam natin para alam natin na kahit nag-invest tayo, kaya nga di ba? Nag-invest tayo ng todo ron. Pero minsan kailangan natin bitawan kasi failed option na siya. Ganun din yan, di ba? Kahit sabihin mo na nag-reserve ka sa relationship ng hindi mo tinodo, meron kang na-reserve para sa sarili mo. Pero the fact of the matter is, yung certain percentage ng sarili mo is binigay mo sa relationship na yun, binigay mo dun sa strategy na yun, binigay mo sa option na yun. Kaya ang hirap bitawan. And it takes a lot of you. A lot out of you. It consumes you. So, yun lang po.